kaparokya, pag-usapan naman natin yung pagbati ni Yorme Isko Moreno kay dating Senate President Tito Soto last Saturday. So yun nga mga kaparokya, binati ni Yorme Isko Moreno noong Sabado ang ating isa sa main host ng EAT na si dating Senate President Tito Soto, at ganun din si Paulo Contis. So wala naman tayong nakikitang mali sa pagbati ni Yorme Isko Moreno kay Tito Soto, at magkakasama naman talaga sila sa industriya, lalo na sa Net25. May mga ibang scene or may iba tayong may picture din naman ako na nakita na magkasama sila ni Tito Soto sa isang event ng Net25. So normal lang na batiin din ni Yorme Isko Moreno si Tito Soto. Ang hindi lang okay para sa akin yung pag-open niya about sa may Pepsi. Alam naman natin pag sinabing Pepsi kung sino pinapatungkulan yan. Nakaakibat yung pangalan ng TVJ pag sinabing Pepsi or Pepsi Paloma. So yun lang yung parang kinadisappoint ko kay Yorme Isko Moreno. So again, I admire Yorme Isko Moreno nung naging mayor siya sa lungsod ng Maynila, pero syempre hindi pa sapat yun para syempre masabi natin na napakagaling na ni Mayor Isko Moreno para sa pagiging mayor niya sa lungsod ng Maynila. Meron pa rin talaga dapat sanang ayusin si Yorme Isko Moreno, kaso syempre dahil sa hiling ng mga supporter niya para tumakbo bilang mayor, at dahil sa presidente, at dahil sa nakikita nila na isa sa mapagkakatiwalaang politician si Yorme Isko Moreno ay napatakbo siya bilang presidente, at sayang kung pinagpatuloy niya na muna yung pagiging mayor, baka mas marami pa siyang nagawa sa lungsod ng Maynila. So again, wala akong nakikitang kamalian sa pagbati ni Yorme Isko Moreno, kasi may mga nagsasabi na may pagka plastic, 'di ba? May pagka plastic at parang hindi sincere yung pagbati ni Yorme Isko Moreno kay Tito Soto. So again, para sa akin wala akong nakikitang mali. Normal lang dahil magkakasama sila sa industriya, at may ilang photos ako na nakita na magkasama sila sa event ng Net25. Parang sa golf tournament ata yun ng Net25. Pero syempre hindi mawawala yung disappointment ko sa sinabi niya last sa may G sa Gedli about sa Pepsi Paloma, kasi eto, ulitin ko, out of context, di ba? Bakit mo babanggitin yung pangalang Pepsi? Bakit hindi mo na lang i-criticize? Kumbaga, kung makipagtirahan ka, huwag yung personal. Masyado nang, para sa akin, below the belt na yung panama mo. Kumbaga, wala bang maisip si Yorme Isko Moreno na pwedeng ipang-asar kay kung sino man sa tatlo, Tito Vic and Joey? Wala bang ibang way? Kasi below the belt ang patama ni Yorme Isko Moreno, at lalo na isa siyang politician, isang maselang usapin yung about sa Pepsi Paloma. Kung meron siyang, kumbaga, kung magsasalita ako ng Pepsi Paloma, 'di ba, or Pepsi, ay dapat kaya kong i-defend, 'di ba? Kung kaya kong i-defend, meron akong may papakitang pruweba, 'di ba? May alam ako kung ano talaga tunay na nangyari, 'di ba? At least pag may nag-criticize naman sa akin, may papaliwanag ako, 'di ba? Dahil alam ko yung buong pangyayari. Pero kung wala naman tayong mapapakitang ebidensya, kung wala tayong resibo, ay mas mabuting manahimik na lang tayo. At kung makikipag-asaran tayo sa nagkikriticize sa atin or nang-aasar sa atin, ay dapat hindi personal, kasi hindi naman personal yung tirada sa atin ng isang tao, lalo na particularly ni Joey De Leon, na hindi naman personal, di ba? At hindi rin naman patungkol
kay Yorme Isko Moreno yung cryptic post sa Insta ata o Twitter account ni Joey De Leon. Ano lang yun kumbaga parang play word. Hindi naman si Yorme Isko Moreno pinapatungkulan doon, pero bakit parang nasaktan si Yorme Isko Moreno at below the belt pa yung response niya. Ito nakakatawa din to si si Buboy Villar di ba? Kung makangiti may umiinom ba talaga ng Pepsi nung time na yon? Parang wala naman, di ba? Meron ka pang issue na dapat yung mga matatanda, yan tulad mo sabi, mas piliin ang maging better kaysa maging bitter, di ba? Ano yun, parang irrelevant, di ba? Ano mo kaya i-apply nyo sa sarili mo yan, di ba? Ang bitter yung nakikipag yung tatanggalan mo ng mic yung matanda, yun yung bitter, di ba? Hindi tama yun. Ang layo-layo sa totoong Itbulaga dati. Tatanggalan mo, sinabi lang na TVJ, tatanggalan mo yung ng mic yung matanda. Kapastusan yun. May isang beses pa, tinanggalan mo ng mic yung may-ari pa ng bahay, nagsabi-sabi ka pa ng I love you. Yun. Ni minsan ba nakarinig ba natin kay La Jose na nag-I love you sila sa contesta? Hindi. Hindi sila nag-I love you. Kasi kung mahal mo talaga yan, di ba? Dapat galangin mo muna bago natin mahalin. Ganito ang gawin ninyo. Ibalik nyo na yung title ng Itbulaga sa totoong may-ari. Di ba? Mababawasan pa yung bashers ninyo. Hindi mababawasan, di ba? Hindi mawawala yung bashers pero mababawasan. Kasi kahit pa mahirap pa niyan pag nanalo sa sa kaso yung TVJ. 'Di ba? Mas lalo kayong mababash. Kung ako sa inyo, habang wala pang resulta, ibalik nyo na yung title. Yun lang naman talaga yung hinihimutok ng OG host ng Tito Vic and Joey. Yun lang naman yung pinaglalaban nila yung title. Ano ba kayo? Di ba? Ang dami nyo ginaya, pati segment ginaya nyo na. Ayun, ako hindi talaga ako nagki-criticize ng ng against sa mga sa Showtime. I love Vice ganda, di ba? Kahit marami siyang controversial, hindi ko naman pinag-uusapan yung ganyan, pero kasi lang ako sa Pepsi, parang out of context, tsaka personal na yun kumbaga below the belt na yung sinabi na Yorme Isko Moreno. At dahil dyan ako bilang isang botante ng Pilipinas ay hindi na kita susuportahan, Yorme Isko Moreno. I admire you dati sa Maynila as mayor, pero ngayon hindi. 12 yung magiging pwede namin iboto sa senador, pero hindi kita ibibilang sa 12 na yon. Ngayon medyo mataas pa yung survey mo, medyo mataas pa, nasa siyam ka, di ba? Pang 9, alam ko pang 9K sa huling binalita ni ni Models of Manila. Pang siyam ka sa survey, senatorial survey. Pero I do believe na this coming days, malamang sa malamang bababa ka. Dahil nagiging kritiko ka ng TVJ. Alam mo naman yung mga supporter ng TVJ, solid yan, natutulog lang. Kung wala talaga Yorme Isko Moreno. Pero again, wala ako nakikitang mali sa pagbati mo kay Tito Sen. Okay yun. Birthday naman talaga ni Tito Sen nung Webes ba yun? So ginanap lang nung Saturday yung special birthday celebration ni Tito Sen. So tama naman yun. Batiin natin si Tito Sen ng happy birthday. Ang ayoko lang talaga yung pag-ungkat mo ng Pepsi kasi below the belt yun. Buboy, hindi ayaw ko yung personal na buhay mo. Ayoko lang yung masyadong binibida yung sarili mo. Alam mo yun? Na parang feeling mo ka-level mo na yung
Tito Vic and Joey, di ba? Hindi ganun. Pangit yun, parang hindi mo na nirespeto yung TVJ, di ba? Again, I'm not against your personal life, Popoy Villar, at even the host of Eat Bulaga or Revamp Eat Bulaga. Nire-respeto ko, trabaho nyo yan. Walang problema sa trabaho ninyo. Diba? Kahit sino naman basta trabaho, kahit na alam natin na may magki-criticize sa atin, kakainin natin yun. Yung criticize na yun o yung panic na yun. Kasi, syempre para sa ikabubuhay natin yun at ikatatagumpay ng ating karir. Ang ayoko lang ay yung pangit lang para sa akin ay yung titirahin nyo below the belt ang Tito Vic and Joey. Masyadong maselan ang usaping Pepsi Paloma. At kung kaya ninyong i-justify yung about sa Pepsi, sige, try ninyo. Kung kaya nyo i-justify at kung alam niyo yung kwento, i-reveal ninyo. Diba? I-reveal nyo. Pero yung sasabihin nyo Pepsi lang, tapos yun lang. Diba? Gas-gas na yun lang. Accusation lang. Hindi man lang napatunayan sa husgado. Diba? Walang sapat na ebidensya. Diba? At feeling ko naman, narinig ko sa magulang ko na syempre, nagtanong ako sa matatanda dito sa amin, yung mga nakaabot kay Pepsi Paloma. Hindi naman si TVJ yung naging dahilan kung bakit na ano yung buhay ni Pepsi Paloma. Actually, nagamit pa nga. 'Di ba? Nagkaroon pa ng movie or yung ilang project si Pepsi Paloma dahil nagamit yung issue na yan na about sa Pepsi case. Hindi about sa TVJ. Merong personal problem si Pepsi Paloma. At kung ano man yung naging issue nyo, wala namang sapat na ebidensya yung nangyari. May alam ka talaga, sige, i-reveal mo. 'Di ba? I-justify mo yan, yung sinasabi mo. Kasi, syempre, ako bilang netizen or fanatic ng Tito Vic and Joey, gusto ko rin malaman kung ano ba talaga tunay na kwento niyan. At tingin ko, may alam ka Kasi, hindi mo naman naungkatin yung Pepsi kung wala kang alam Diba? At saka hindi nyo naman sponsor yung Pepsi. May sarili kayong, ang alam ko, diba? Yung Coca-Cola sa inyo yan. Diba? Sponsor ninyo yung Coca-Cola or isa sa mga advertiser ninyo. Bakit nyo babanggitin yung Pepsi? Kumbaga, parang insulto naman sa ano ninyo yun, sa may sponsors ninyo. Yun ang pagkakalam ko yung sponsors ninyo, yung Coca-Cola. Kasi, yung Coca-Cola wala sa EAT. Di ba? Wala sa EAT. So, most likely, nasa inyo yung sponsorship ng or ng Coca-Cola. So, bakit nyo babanggitin yung Pepsi? Out of context. Para sa akin ito, pwede pang pwede pang mahilot yan kung hihingi ng patawad si Yorme Isko Moreno. Bilang panatiko ng Tito Vic and Joey, medyo na-disappoint talaga ako kay Yorme Isko Moreno. Pero mahihilot yan kung hihingi ka ng kapatawaran. Pero kung mataas din talaga yung pride mo, hindi ka talaga hihingi ng kapatawaran. Yun talaga yung totoo. Pag mataas ang pride ng isang tao, hindi hihingi ng kapatawaran niya. Yun ang problema ng isang tao. Pero hanggat maaga pa, 2025, di ba? 2025 yung national election. At hindi ako naniniwalang hindi ka tatakbo kasi chairman ka ata or presidente ka ng political party ng Aksyon Demokratiko. Di ba? Na dating political party ni Mayor Vico Soto na isa sa pinaka magaling at mapagkakatiwalaang city mayors dito sa ating bansa. Di ba? Maganda talaga ang pinakita ni Mayor Vico Soto. At yun talaga yung isa sa mga future na politician ng ating bansa na pwede natin suportahan na bilang balang araw maging presidente ng Pilipinas. Di ba? Pero sa ngayon hindi niya naman inuungkat yun parang kahit na alam naman natin na kung ikaw politician, syempre papangarapin mo na rin na maging presidente or leader ng ating bansa dahil gusto natin tumulong
sa mamamayang Pilipino. Again, Yorme, hanggat maaga, again, I admire you. At kung hihingi ka ng kapatawaran, pwede pang mabago. Pwede pang suportahan kita bilang senatorial or kandidato bilang senador sa susunod na halalan. Hindi pa uli ang lahat. Humingi lang ng paumanhin at huwag na may pag-aasaran. Problema ng management ninyo yung problema ng TVJ at ng TVIP Incorporated. Huwag na tayo may pag-aasaran. Di ba? Si Paulo Contes nga nanahimik na di ba? Kasi wala naman kasing ibabato. Ano ibabato ninyo? Ang pinaglalaban lang naman ng Tito Vic and Joey yung title. Yun lang naman talaga. Di ba? Kung naibigay na yan sa totoong may-ari, wala naman sanang usapin yan wala naman na sanang wala naman sanang parinigan na mangyayari. Di ba? Yun lang talagang problema. Yung title at yung paghingi mo ng paumanhin na yung Pepsi. Yung paghingi mo ng paumanhin lang talagang problema. Hingi ka na lang ng paumanhin, Yorme. Yun lang talaga. At baka suportahan pa kita bilang senador ng bansang Pilipinas, di ba? Malay mo pag naging senador ka, tsaka si Tito Soto, magkakasama pa kayo sa Senado. Di ba? Hingi na lang paumanhin, Yorme. Yun lang talaga yung nakikita ko para at least mahilot pa yung lahat. Mas mahirap kalaban ng TVJ kasi may mga solid Tito Vic and Joey talaga at million yung mga solid Tito Vic and Joey fan or fanatic or family. Let's say sabihin na natin family kasi hindi na kami fanatic mga kumbaga puso at isip na namin yung tumatakbo para suportahan ng Tito Vic and Joey. Kasi ang fanatiko, ang fan, pagiging fan pwede mawala yan. Pero pag family na ituring mo sa isang tao, hindi basta-basta mawawala yan. Kumbaga, pag nawala yan, masasaktan at masasaktan ka. So, again, Yorme, hanggat hindi pa huli ang lahat, ay humingi ng paumanhin. At pwede pang mahilot yan. Di ba? Hanggang dito na lang at magpapaalam na ako. Thank you and God bless.